Sinibak sa pwesto si Arnel Ignacio bilang administrator ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ito ay para sa hindi otorisadong pagbili ng lupang nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos na inilalaan para sa halfway house ng mga OFW. Nakatutok si Dano Tingkungko. Inalis sa pwesto bilang OWA Administrator si Arnel Ignacio dahil sa pagpasok sa maanumalya umanong 1.4 billion pesos na land transaction deal. Sabi ni DMW Secretary Hans Kakdak, para daw sa ipatatayong halfway house o dormitoryo para sa mga OFW sa NAIA Terminal 1. Pero ang pagbili sa lote hindi raw dumaan sa Board of Trustees ng OWA na ayon sa itinalagang kapalit ni Ignacio na si DMW Undersecretary Patricia Yvonne Caunan ay labag sa OWA Act. Go back to the law, no? The OWA law. It says there that the power to purchase a real property is with the approval should be from the Board of Trustees of OWA. And the chairman of the board is the secretary of DMW. The vice chair is the OWA administrator. So the regular process, or what is expected, is that purchases should go through the Board of Trustees. Ayon kay Kakdak, September 2024, nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng OWA at ng may-ari ng lupa. Merong pera na lumabas, no? Mula sa Kaban ng Bayan, mula sa General Appropriations. 1.4 billion, nailipat na ang titulo. Nalaman na lang namin, Igan, nung linipat na yung titulo sa pangalan ng Republic of the Philippines. Opo. At Okay. yun nga, merong anim at least na aspeto na bumabalot dito sa transaction na ito na hindi na konsulta ang board at ilalahad namin sa tamang panahon. Alam natin na removal, no, from office, hindi resignation, at alam natin na may mga patuloy pa kaming pagkakalap ng mga detalye para magsampa ng kaukulang kaso. Inaalam din ng DMW kung may iba pang posibleng sangkot dito. Nilinaw ni Caunan na walang nagalaw na pera mula sa OWA Fund o pondo galing sa kontribusyon. Kinukuha pa namin ang panig ni Ignacio ukol sa isyong ito pero hindi pa siya tumutugon. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras.